Okay. So, I'm seeing na parang, you are connecting sa person na 'to telepathically 'no. Actually, hindi lang ito one-way street, eh. This person here, you are connecting back and forth 'no. So, it looks like kung ito ay nasa real world or sa 3D world 'no, para kayo nagpapalitan ng text messages or chat messages 'no, going back and forth. But this is happening here 'no, in the 5D realm, which is this is, what we call, telepathic communication 'no, kung saan yung mga souls ninyo ay communicating sa isa't isa and there's this, back and forth 'no, na messages rito. Okay, taray. At least hindi kayo magbabayad ng wifi diyan. At hindi rin kayo magpapa-load, 'di ba? Pero yun nga lang, dahil yan yung nangyayari 'no, subconsciously, maaaring hindi mo yan, alam. This is something here hidden, but this is something here 'no, sa yung inner desires 'no, gano'ng klase ng energy. But you both, both of you ay connecting, communicating telepathically sa isa't isa. Taray. Hindi mo na kailangan magbayad ng wifi. Hindi na rin kailangan magbayad ng load sa tindahan, 'di ba? Libre lang. The Temperance and the Hierophant dito mga babes, no? The Hierophant and the High Priestess ay both here. So kung sino man tong energy na to, hindi kayo nag-uusap nitong taon na to ngayon. Etong person na to, no, maaring no contact situation ang peg ninyong dalawa ngayon. Pero, ayan, no. Oh. This is something here that you probably do not know or pwedeng alam mo din with the Queen of Cups, no? Kaya nga lang, parang medyo nahihirapan kang paniwalaan na parang, ay, malabo mangyari yon. Ay, this is too good to be true. Yan. So, parang ganun. Bottom of the deck, we have this Page of Swords now, the Ten of Cups, and the Seven of Wands. Bakit? Ano ba yan, miss yan? Yeah, okay. Kung sino man tong energy na to, this is your ex-lover right in here. At nakikita natin, no, na parehas kayo ritong in pain. Parehas kayo ritong nasasaktan sa nangyayari ritong pwedeng hiwalayan or separation sa inyong dalawa. No, parehas kayo nasasaktan because of that breakup. Iba rito, ang tagal na ng breakup ninyo, no? Tapos parang ikaw, hindi mo alam kung nasaktan din ba siya dahil sa breakup na yon or baka dahil siya yung nakipaghiwalay, baka hindi talaga siya nasaktan, mga ganun klase ng energy. No? So ngayon, hindi na importante kung kailan nangyari ang breakup na yan, kung yan ba ay super tagal na, no? Like mga siglo na, siglo, okay? Or basta matagal, 'di ba? Pero nakita natin dito, you are both in pain. Parehas kayo rito ng nararamdaman. Parehas kayo rito naglulong para sa isa't isa. And with the Hierophant and the Temperance, no, yan ay pinapakita dito that there is an equal and mutual na situations sa inyong feelings and emotions, no? So, kung ang person na to, no, ay nasasaktan, nasasaktan ka din ngayon. At kung nasasaktan ka ngayon, nasasaktan din siya dito sa hiwalayan ninyo ngayon, no? Oo, kahit na siya pa ang naging dahilan kung ba't kayo naghiwalay dati. No? Kaya ang sabi ko sa inyo, hindi na importante kailan kayo naghiwalay, ay nangyari sa inyo, bakit ba nagkaganon, no? Dito parehas kayo nasasaktan, pero maaring nahihirapan kang paniwalaan yon with the moon, kasi nga parang, ay malabo mangyari yun. Siya nga nakapaghiwalay sa akin, miss yun. Tapos ngayon, sasabihin ng mga cards mo na ano, bakit na ano ka ba ng mga cards ko, B? Nakipag-away. Emmer. So, yun nga, nakikita natin dito na kung sino man tong energy na to. Okay, parehas kayo ng nararamdaman. Okay. Ikaw kasi, though hindi ka naman as in nagkikwento palagi about your love life, no? Nakita ko na mas verbal
or mas vocal ka sa feelings and emotions mo. Siya kasi tinatago niya lang yun. No? Ang nangyari, naipon sa dibdib niya, no? Naipon sa loob-loob niya. Tapos ngayon, parang ito ay lumalabas na, no? Kumbaga parang nagkakaroon na rito, no? Nang nagbi-bleed na siya rito, no? Yung emotions and feelings niya sa kanya ritong outside na reality, and with this Seven of Swords, no? I mean, the Seven of Wands, pero nabanggit ko yung Seven of Swords, tinatry niya na parang i-brush off dito, no, yung kanyang nararamdaman for you. Pero, the more na binabrush off niya yan, the more na nare-realize niya dito, mahal ka talaga pala niya. Yun. So, nakita natin dito na pwedeng nasa in denial phase siya, or puwede rin naman na hindi naman sa in denial, pero parang hindi ko muna 'to gustong sabihin kay collective, parang hindi pa ito yung right time, pero parehas kayo nasasaktan. Kung di ka nakakatulog sa gabi, hindi dahil may insomnia ka rito, sweetheart, or na-develop mo na kasi yung insomnia na yan, okay? Parehas kayo rito hindi nakakatulog ng gabi. No, sa katunayan, lumalabas pa dito that with this temperance and there's this nine of swords, no? Maaring parehas pa nga ang inyong sleeping patterns. Ano? Paano sleeping patterns mismo? Kunwari, gising ka ng ganitong oras, gising din siya noon. Sabihin natin, uh, 11 p.m. to 2 a.m. or 3 a.m., no? Yun din yung oras na gising ka, gising din siya. Ganong energy, no? So, kasi naman tong energy na nakikita natin dito, that this person right in here ay nagbibigay rito ng mensahe na parehas kayong nararamdaman. More likely sa inyong mga sufferings and pain because of your separation. Yun. Kahit na super tagal na nun para sa iba sa inyo. So, bago natin pag-usapan ito, marbati muna natin everybody. Hi and hello there everyone. My name is Yan. Welcome new subscribers, returning Istam buyers. Thank you so much. At kung din pala man pa po tayo ng main channel, link down below lang sa description box. That's the High Priestess. Link lang down below. Pag clinic mo, makakarating ka na there. Everyday nag-upload na ng collective readings for all signs doon. At syempre kung hanap mo mga babes, no, ay yung reading na saswak sa'yo, pwede ka mag-browse na ating mga old na mga video readings. Kahit yan ay matagal ko nang in-upload, no, ang tamang panonood at pakikinig ng tarot readings, lalo na kung hanap ninyo ay guidance, ay ang connection ninyo sa reading. Okay? Maaring ganito. Okay? Hindi yung pabinubuksan yung reading, in-upload ko yan, sabihin natin, 2 years ago. Pero parang gusto mong buksan yan, go ahead, pwede mong buksan yan. Luma na miss yan, luma na rin mensahe. Mali. Okay? Ibig sabihin, ito pa lang yung tamang time para marinig mo yung mensahe doon na nakapaloob. Yun, ganun po yun sa panonood ng energy or tarot readings. It's all about your connection. So, hindi importante ang zodiac signs, okay? Hindi importante ang edad, hindi importante ang gender, okay? Hindi rin, okay? Wala ring mabigat na importansya ang zodiac sign. Kaya kung mapapansin niyo, hindi ako nagbabanggit na meron dito gantong zodiac sign, ano, kasi nagkakaroon lang kayo dito ng confusion, kaya hindi ko yun binabanggit, ano. Kasi yung iba, ang paniniwala nila, hindi naman sa binabasag ko yung paniniwala, tinatama ko lang Mars, no? Kasi yung iba, pag naririnig nila, ay wala dun yung zodiac sign, pero yung mensahe resonate ako, pero wala dun yung zodiac sign niya, no? Nagkakaroon patuloy ng confusion, no? Nagkakaroon pa ng kalituhan, parang feeling ko para sa akin yung message, pero hindi nabanggit yung zodiac sign, di ba? Yung mga ganun. Hindi po importante ang zodiac sign. Okay? Sa katunayan, yan ang least important. Okay? Kita natin dito, okay, sa lahat ng mga energy readings, okay? So, tara may lecture. O, pag-usapan na natin to by the way, timeless tayo dito, pwede nangyari na sa iba, nangyayari na sa iba, mangyayari pa lang, kaya just take only what resonates. Pero dito, kitang-kita ko, no, na ang taong ito, kahit hindi kayo nag-uusap, kung papansin mo, magkalapit kayo rito, pero may gap, okay? Kasi kung sino tong energy na to, ito po yung klase ng energy rito na you feel each other's soul. Okay? That's why nagkakaroon rito no, ng recognition sa inyong energies na kitang-kita ko. Okay? At ito na nga yun, with this temperance right in here, center ng reading, itong energy niya, Knight of Cups. So, nakikita natin dito na kung sino man tong energy na to. No, yeah, sige,
parang meron siyang in denial phase na hindi pa siya ditong ready lumapit sa'yo, no, not now, mga ganyan. Pero alam niya sa isip niya na, um, nasasaktan siya dahil mahal ka pa niya. At gusto niya dito na parang bumalik at maiayos, maitama ang lahat. Gusto niya magkausap kayo, pero parang hindi pa siya ready talaga na harapin ka ngayon. Hindi dahil umuulan or hindi dahil may baha sa labas, kundi hindi pa talaga siya dito ready na harapin ka. Lalo na kung meron ditong parang bagay na nagawa siya sa'yong mabigat. Okay? Kasi 'di ba may mga magkakarelasyon na naghiwalay naman ng maayos, 'di ba? Parehas naman ng mutual yung paghihiwalay, 'di ba? Pero dito kasi merong isang labag sa hiwalayan, okey, at maaaring ikaw yun tapos puwedeng siya yung nakipaghiwalay dito. So, maaaring mag-isip ka rin dito, paano yung miss yan, eh, siya nga nakipaghiwalay tapos sasabihin mo sa naaway niyo na naman ako. Siya nga yung nakipaghiwalay, pero parehas kayo nasasaktan ngayon kaya nakikita niya ito bilang foolish decision. Foolish decision, 'no, parang naguluhan lang ako nun or ang gulo ko lang talaga nung mga oras na yun, yun yung sinasabi niya sa'kin dito and we have here this 9 of cups na this person here ay puwedeng hindi naman nag-iinom pero natuto siyang mag-inom, yung iba naman puwedeng, nag-iinom para lang makatulog 'no, naging parte na 'yan ng kanyang habit or routine, mga ganyan 'no. So, nakita natin dito nagsa-struggle din talaga siya. So, lumalabas that with the Page of Swords, this person right in here and the Ten of Cups ay, hindi nakikipag-usap sa'yo pero naghahanap siya rito ng way kapagka ready na siya. Maghahanap siya rito ng parang way na mga gagawin 'no, kapag ready na siya gagawin niya na yun dito for you, 'yan. So, parang it's not over ba minsan, oo, it's not over. Hindi parang, it's not over talaga. So, this person here with this Knight of Cups right in here ay lumalabas bilang mag-o-offer siya ulit rito ng love for you. Pero siyempre hindi naman ibig sabihin nun na porket mag-o-offer siya, itatanggapin mo na agad. Siyempre, ramdamin mo din or isipin mo din, mahal mo pa ba siya, kailangan pa ba siya, or nasasaktan ka lang kasi hindi mo matanggap na nagawa kang saktan nitong tao na 'to, may gano'n kasi, 'di ba? Yung iba naman nasasaktan ka kasi mahal mo pa siya, okey? So, alin man doon kailangan mong i-process iyon at maintindihan ng buo sa sarili mo para makagawa ka rin ng desisyon na tumutugma or nakaangkla dito 'no, sa kung ano yung magiging best decision para sa'yo. Okay, yung best na deserve mo, 'di ba? Ngayon kung mahal mo pa siya, okey, mahal ka rin naman nitong tao na 'to, parehas kayong nasasaktan talaga, parehas din yung gustong bumalik sa isa't isa, then you can give this person here chance, 'di ba? Para magkaroon ng permission bumalik sa buhay mo. Ngayon, kung na-realize mo na nasasaktan ka lang kasi hindi mo matanggap na sa lahat ng pinakita mong kabutihan sa kanya at pagmamahal 'no, trinidor ka niya 'no, pero na-realize mo na hindi mo na pala talaga siya mahal, na kailangan niya lang mag-sorry sa'yo, may utang siyang sorry sa'yo or may utang talaga siyang perang kailangang bayaran sa'yo, 'di ba? Yun din, 'di ba? Kasi 'pag na-realize mo na yun na lang pala yung kailangan dito, parang closure na lang yun, then yun lang yung kailangan mo rito 'no, na na something from him or her. So, you need to assess, analyze your feelings and emotions, and kapag ka-sure ka na kung sino ba talaga 'tong tao na 'to ngayon sa buhay mo, then saka ka magdesisyon, 'di ba? So, gano'n 'yan. Pero bilisan mo lang, kasi kahit na yung energy niya ngayon ay medyo may kabagalan, kapagka nakapagdesisyon siya rito 'no, nakikita ko siyang bibilis sa pagkilos, magiging the Flash siya. Kasi baka hindi ka pa nakakapagdesisyon ng time na yun, hindi naman sa parang mape-pressure ka or ipe-pressure ka niya, hindi naman sa gano'n 'no. Pero nakikita ko kasi baka ma-feel mo yung pressure, baka mas lalo kang hindi makapag-isip. Kaya mas maganda kung ngayon pa lang alam mo na or kung ngayon alam mo na 'di ba, kung ano talaga yung real feelings mo para sa kanya, eh, di wala ka ng problema dun 'no. Kasi dito baka bigla ka na lang nitong bulagain, eh, parang, di ba? Magugulat ka, masosorpresa ka, mga gano'n, 'di ba? So, maganda yung prepared ka, yung handa ka, 'di ba? Para 'pag andiyan na siya, alam mo yung sasagot mo 'no, kung rin ba ay rejection
rejection because redirection, 'di ba? Or yan ba ay acceptance, no? And a chance, no, to start all over again. So it's definitely up sa inyo. So initials na tayo dito, Mars. We have here capital letter M, capital letter Victory V. We also have here capital letter H, capital letter J, capital letter N, capital letter B as in boy, capital letter I, and capital letter G. For small letters naman, we have S, A, P, T, E, I. Yung I, maaring dalawa daw po ito. Just take only what resonates. F, N. And last but not the least, we have R. So, ito yung mga mensahe right here for Yakin and Rihanna Onisa the girls and Yana doing for the boys. Sarang Hayalabin Light Kidra. Ay.